Sineryoso nga po ng Minnesota Timberwolves ang kanilang revenge game sa Denver Nuggets matapos nila itong talunin kanina 117-108. Kahit man hindi naging maganda ang umpisa ng Timberwolves, nagawa rin naman nilang matambakan ng Denver Nuggets sa second quarter hanggang sa pagtatapos ng laro sa pagtatara ng double-digit points ng 6 na player na pinangunahan ni Anthony Edwards na gumawa ng 21 points at si Jaden McDaniels na kumuha ng 20 points. Kaya sa pagkapanalong ito ng Wolves, sila na ang aangat bilang 4th seed sa West na merong record na 38-23, habang ang Denver Nuggets na pinangunahan ni Nikola Jokic bumagsak sa panglima na merong record na 37-24. Umabot na rin naman sa 2-game ang lose streak, at kapag nagpatuloy pa ang pagkatalo, di malabong mahabol sila ng mga nasa teams na nasa ibaba. Hindi na rin naman sila nagkakalayo sa record ng Lakers at ng Suns, kaya kailangan nga ditong mabahala ang kanilang team, lalo pat kung hindi sila gagawa ng paraan, babagsak nga sila at lalabas sa pang-6 na pwesto. Samantala, simula nga po nang makakuha ang Los Angeles Lakers ng momentum sa kanilang panalo kahapon matapos nilang tambakan ang Golden State Warriors, pinagpatuloy nga nila ito hanggang sa game ngayong araw laban sa Sacramento Kings. At mukhang epektibo rin naman talaga ang adjustment na ginawa ni Coach Reddy, kung saan pinapasolo nga nito si LeBron James sa lineup bilang playmaker at mas pinili na lamang nilang pagsabayin sina Austin Reeves at Luka Doncic. Sa ganyang klaseng paraan, mas maayos na nakakagalaw si LeBron James. Hindi rin naman nakakaapekto ang opensa ni Luka at Austin Reeves sa rhythm ni LeBron, kaya ito ang mismong rason bakit maaga nilang natambakan ang Sacramento Kings at nagawa nilang mapigilan ang comeback attempt nito sa second half. Dahil sa mas maayos na rotation ng Lakers, nakagawa sila ng magandang performance, lalo ang ibang mga player kagaya ni Luke Kennard na nagkaroon na naman ng napakagandang shooting sa long range 3. Samantala dito naman, kagaya ng napag-usapan natin kahapon, kahit man ilang linggo nang hindi nakakapaglaro si Stephen Curry, hindi pa rin naman maganda ang kalagayan at nararamdaman nito sa kanyang nadaling tuhod. Kaya sa ginawang re-evaluation ng Golden State Warriors ngayong araw sa kanilang superstar, kinumpirma hindi pa nga talaga tuluyang nakaka-recover si Curry mula sa natamo nitong bone bruise sa tuhod. Inaasahan na mawawala ito ng susunod pang 10 araw. Ibig sabihin, hindi na naman siya makakapaglaro laban sa pinakamalalakas na contender ngayong season. Kaya hindi na ito magandang balita para sa Golden State, at dahil dyan malaki ang tsansang magkaroon sila ng mahaba-habang lose streak at posibleng hindi nila maprotektahan ang kanilang pwesto sa 8th seed at tuluyang lumabas ang pan-10 pwesto, lalo pat naghahabol nga ngayon ng Los Angeles Clippers na naipanalo ang kanilang game ngayong araw kontra sa New Orleans Pelicans dahil kay Kawhi Leonard. Anong masasabi nyo dito